Isang maganda at mapagpalang araw sa inyong lahat, mga kababayan, mga kapatid, mga OFW saan man sulok ng mundo. Ako pala si Ronnie. Kasalukuyang isang OFW dito sa bansang Kuwait. Napakahirap maging isang OFW, mapalayo sa pamilya, napakalungkot, pero kailangan natin magtiis. Dumating pala ako dito sa Kuwait July 28, 2005 at ngayon ay August 25, 2025. So mag landmark 20 years na ako and 25 days. So napakahirap talaga, pero kailangan magtiis. Ito yung Kuwait Tower, the landmark of Kuwait. Ito yung isa sa mga pinupuntahan ko dito pag ako ay homesick, naboboring, lalo na pag namimiss ko yung pamilya ko. Napakahirap talaga maging isang OFW, pero kailangan natin magtiis. Talagang ganyan ang buhay. Kailangan natin magtiyaga para sa ganun maibigay natin yung mga pangangailangan ng pamilya natin, mapag-aral natin yung mga anak natin. Ito pala yung Kuwait Tower na sinasabi ko. Talagang dito yung isa sa mga pinupuntahan ko sa may seaside, at naging parte na rin to ng buhay ko, tong seaside na ito. Magmula dito sa may shark, kasi nilalakad ko yan. Kapag nakarating ako yan, umupo muna saglit, ihiwali-hiwaliw para sa ganun matanggal naman yung homesick natin, lalo na pag stress sa trabaho, pag day off. Dyan ako talaga pumupunta. Isa ngayon ay naka-leave tayo, hindi tayo nakauwi ng Pilipinas, kaya ito gumagawa tayo ng paraan, at least malibang tayo. Kaya ito na naman, pumunta naman ako dito sa may Kuwait Tower. So napakahirap talaga, pero kailangan natin talagang magtiis. Maganda na rin pala yung klima ngayon, kasi pag hapon, pag lumubog na yung araw, hindi na masyadong mainit. Siguro malapit nang matapos ang summertime, kasi magsi-September na. Kumusta mga kababayan? Isang maganda at mapagpalang araw sa inyo lahat. Ngayon ay dahil naka-advantage pa rin tayo, nagpupulis sa bahay, nandito tayo sa Kuwait Tower, dahil maganda-ganda naman yung klima. Pag-araw may init pa rin talaga, pero pag-hapon ay okay na yung klima. Yan, kukunan natin ng para sa ganun meron tayong remembrance someday. Ikutin natin, pag inikot, yan yung Alhambra Tower Mall, yung pinakamataas na building dito sa bansang Kuwait. Pag ikutin naman natin yan, sagat low tide, doon naman ang Salmiya. Kumusta naman ang buhay-buhay nyo, mga OFW sa mga sulok ng mundo, mga kababayan ko sa Pilipinas at sa pamilya ko? Isang maganda at mapagpalang araw sa inyong lahat. Ito, nagpapatanggal tayo ng boring, homesick, kasi nga nakaboring sa accommodation. So ito, wala tayong magawa, kaya kumuha tayo ng mga videos. Meron tayong mga remembrance someday. Natin. Oops, ganda. So ganda yung klima. Kaso nga lang, napakahirap, napakalungkot ang maging isang OFW. So let's go, kukuhanan natin ng mga videos yan sa paligid natin, at para mayroon tayong remembrance someday. Dito lang sa may Kuwait Tower, the landmark of Kuwait. Tapos ikutan din natin. Pero bago ang lahat, ako pala si Ronnie, isang OFW dito sa bansang Kuwait. Pasupport mo ang channel ko, like, share, and subscribe. There we go, kukuhanan natin. Tulad ng sabi ko, ito yung Kuwait Towers, the landmark of Kuwait. So pag weekend, ang dami rin tao dito, kasi dito yung isa sa mga pasyalan o tourist attraction din, yung mga pumupunta dito na nanggagaling sa ibang bansa. Maganda dito, sa totoo lang, nakakatanggal din ng stress, pagod, pansamantala, kasi nga napakasarap
yung simoy ng hangin lalo paghapon at saka umaga. Kung ikaw ay isa ring OFW dito sa bansang Kuwait at di ka pa nakakapunta rito, i-try mo rin pumunta, lalo na pag yung palamig ng panahon, klima, napaganda dito, napakasarap. Kahit tanghali ka na pumunta, during day off, pag taglamig na, ay okay siya. So dito sa may sa taas, meron restaurant dyan, pwede ka rin pumunta dyan. Pero ang magandang pumunta dyan ay yung gabi na, paggabi na, para sa ganun makita mo yung pagbukas ng ilaw, yung liwanag sa mga street, sa mga buildings paghapon na. Yan na napakaganda raw, kasi kahit ako hindi ko pa rin nasubukan, pero someday gusto ko rin subukan para sa ganon ma-encounter ko. Yan yung sinasabi nila, maganda pumunta yan yung pahapon na, para sa ganon tulad sabi ko, makikita mo yung pagbukas ng mga ilaw paghapon. So kumusta naman mga kababayan ko? Kumusta ang buhay nyo, mga kapwa ko OFW? Pa-comment below kung ano na ang iyong kalagayan. Ganun din ba? Parehas lang ba tayo na trabaho bahay? Tulad ng sabi ko, napakahirap, napakalungkot ang maging isang OFW na malayo sa pamilya. Kaya pinagkukutan na lang natin ng lakas ng loob ay yung mga mahal natin sa buhay, lalong-lalo na kung pag mayroon tayong mga anak na nag-aaral, kailangan natin talaga magtiyaga para sa ganun maipapadala natin sila sa eskwelahan, makapag-aral sila. Kasi para sa akin, yun lang naman ang kaya kong ibigay sa aking pamilya, sa aking mga anak. At least mapag-aral natin sila, even doon na sa likod niyan yung ginagawa natin sakripisyo dito sa ibang bansa ay napakahirap talaga. Sabi nila, ang alam nila sa Pilipinas ay masarap ang buhay natin dito. Pero ang katotohanan ay napakahirap. Lahat ng pagtsatsaga ay ginagawa natin. At mga kapwa ko OFW, sang-ayon ka ba sa mga sinabi ko na napakahirap buhay ng isang OFW kung di mo kasama ang iyong mga pamilya? Yung mga kasama ng kanilang pamilya ay maswerte sila, kasi hindi na lang nila kailangan sabihin na namimiss ko na kayo. Nakikita nila araw-araw yung mga pamilya nila, anak nila, asawa nila, magulang nila. Pero talagang ganyan, tulad sabi ko, ang buhay ay ganyan lang talaga. Minsan kailangan natin magtiis para sa ganun mabigay natin yung mga pangailangan nila, even to na napakahirap talaga. Napakalungkot, napakalaking sakripisyo. Ang OFW para sa akin ay isang sakripisyo, kasi sabi nila ang OFW daw ay isang bayani, pero para sa akin ay OFW, yung tulad ng sabi ko, ay isang sakripisyo. Totoo yan para sa akin, kasi lahat ginagawa natin sakripisyo, pagtitipid. Kung sasang-ayon kayo sa sinabi ko, pa-comment below. Talagang ganyan ang buhay. Minsan meron talaga tayong kailangan sakripisyo para sa ganon, kung sabi ko, mabigyan natin ng pangailangan yung mga pamilya natin. Napakahirap talaga ang maging isang OFW, pero laban lang mga OFW. Saan man sulok ng mundo kayo nagtratrabaho,
Sa bagay, sa Pilipinas, nung nandun tayo, gusto na tayo mag-abroad. Tapos nasa abroad na tayo, gusto naman tayong umuwi, magbakasyon. Kung minsan ganyan. Kasi nga siguro dahil sa homesick, yun yung nanatatamasan natin dito sa ibang bansa. Dahil yung mga katulad ko na hindi kasamang pamilya, minsan ganun talaga ang nararamdaman natin. Pero huwag tayong magpatalo sa ating mga emosyon. Kaya natin yan mga OFW. Laban lang. Maraming salamat sa iyong pagsama. So, time check. Medyo paggabi na. Pero maliwanag pa rin. 6:30 na nangahapon na. At bukas na yung mga ilaw dito. Lakad-lakad muna tayo. So, paano? Yan yung sabi ko, yung Kuwait Tower. Yung landmark of Kuwait. So, marami na rin yan. Mga naglalakad-lakad yan. Mga iba-ibang lahi. Pag-ikot natin dito. Yan o, ang dami na rin mga naliligo pa dyan. Lalo na mamaya yan sa gabi. Lalo pag weekend. Puno yan. Ang daming tao rin dito. So, paano? Maraming salamat sa iyong pagsama. At kumusta mga kababayan ko? Tulad ng sabi ko, mga kababayan ko, mga ka-OFW sa mansulok ng mundo, mga kapatid, kaibigan at kakilala at di kakilala, at mga kababayan ko sa Pilipinas. Again, ako pala ulit si Ronnie, kasalukuyang OFW dito sa bansang Kuwait. Pa-superman channel ko, Ronnie Montilla Vlogs. Like, share, and subscribe. Have a nice and great day to all of you. Kita-kits sa mga sunod kong videos.